Patuloy ang pag-aalboroto ng Canlaon Volcano kaya todo bantay ang mga otoridad. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Office of Civil Defense sa Camp Aguinaldo. Paulo. Alam mo, Angkor, nakatutok na nga ang mga otoridad dito sa posibleng maging epekto ng Bulkang Canlaon. Madaling araw ng Mayo 13 na itala ang isang explosive eruption sa Bulkang Canlaon na nagdulot ng malawakang ashfall na bumalot sa iba't ibang bayan at lungsod sa Negros Island. Ayon sa PHIVOLCS, lubos na naapektuhan ang ilang barangay sa La Carlota City, Bago City at sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental at umabot ang ashfall hanggang lungsod ng Bacolod. Nung time na yun, yung hangin po hindi siya masyadong malakas nung time na yun. So, yung force po yung nagpaano sa kanya, papunta sa malalayo po ng mga lugar. Sa Alert Level 3 ang bulkan. Ayon kay OCD Task Force Canlaon Head Raul Fernandez, sinisimulan na ang flushing operation sa mga apektadong lugar at nagsasagawa na rin sila ng simulation exercises sakaling magkaroon ng mas malakas na pagsabog ang bulkan. Pakinggan natin. Yung tinatabaw ng RIMT natin is inaano talaga yung actual na tao na pwedeng kailangang ilikas, no, yung nasa 10 kilometer. And then by barangay pinupuntahan nila, they're gathering yung data, no, kung ilan talaga yung kailangang ilikas. Bulkan. Sa kabila nito, lalo pang naghigpit ang mga otoridad tulad ng pagsususpinde ng window hours o yung oras kung saan pwedeng dumalaw ang mga nauna nang nakalikas na mga residente. Iniimbestigahan na rin ng OCD sa rehiyon ang posibleng epekto ng pagputok ng bulkan sa supply ng tubig sa La Castellana. Ang ilang mga kalapit na bayan nagpadala na ng water tankers sa La Castellana at suspendino na rin ang klase sa bayan until further notice ayon sa lokal na pamahalaan. Sa La Carlota City naman, inikot na ni Mayor Rex Halandoon ng iba't ibang barangay upang tingnan ang sitwasyon. At I think it's best to also say na dun sa mga bayan na medyo may apektado yung water supply, ang pangunahing pangangailangan ngayon ay yung malinis na tubig, hindi lang para makainom ng maayos yung mga residente na pwede rin nila itong magamit sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, reporting live mula sa Camp Aguinaldo.